Tawagin niyo po ako sa pangalang Ivy, isang simpleng bata na taga-Nayon. Tulad ng ibang tao, nangarap, nabigo at kahit paano po ay nagtagumpay. Ang kasama ko namang ito ay ang aking kaibigan na papangalanan nating Rosa. Matalik po kaming magkaibigan at halos sabay lumaki. Ang tabing ilog na ito ay saksi ng tunay naming pagkakaibigan. Ito din ang saksi ng masayang mga oras habang kami ay nagtatampisaw sa ilog, mga halakak at habulan. Mag-aaral, paano nyo maiiwanan ang bisyo o droga? Yes? Bilang mag-aaral, dapat natin magsali tayo sa iba't ibang mga activity dito sa school tulad ng school kabaw para malaman natin kung ano ang mali at tama. Paglipas ng mga panahon, ay kapwa po kami pumasok sa paaralan. Sa kabila ng pagiging matalik naming magkaibigan, ay nagkaroon kami ng iba pang kaibigan sa paaralan at natuto ng maganda maging hindi magandang gawain ng isang estudyante. Madalas si Rosa na lumiban sa klase at sumama sa inuman at kung saang-saang gimikan. Hindi lang pagit baso. Kamusta? Kamusta kayo? Tagay ta. Tagay. 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 Nakayan yun. Cheers kayo. Cheers. Magamot na gano'n yung nagamit. Magamot na. Sa nais kong matupad ang aking mga pangarap, ay minabuti kong paghusayan ang aking pag-aaral. Bakit ngayon ka lang nagdating? Labaw ang pakiram, tabi! Pero masisisi ba natin lahat kay Rosa itong kanyang kapalaran? Alam ko na isa din sa mga nagbibigay sa kanya ng rason upang magbulakbol ay ang sitwasyong di maganda sa loob ng kanilang tahanan. Wala ng ama si Rosa, ay hamak na labandera ang kanyang ina at naglalasing din, at nagkaroon pa siya ng stepfather na walang ibang ginawa kundi maglasing din at halos matatuhin din si Rosa. Kakailang beses din siyang maglaya sa tuwing nadatnan, nalasing at magulo ang loob ng kanilang tahanan. Natuto na rin siya ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Bakit hindi naman, oh?
At pagkakaroon ng maaga at di magandang relasyon sa isa sa mga barkada niya na tatawagin nating Roman. Makalipas ang halos 8 taon, natapos ko ang aking pag-aaral at naging isang ganap na teacher. Hindi rin hamak ang aking pagpupursigi sa pag-aaral, na masukan bilang isang working student at natuto ng iba't ibang marangal na pamamaraan upang makamit ko ang aking mga pangarap. Nagkaroon na rin po ako ng sariling pamilya. Nakapag-asawa po ako ng isang magiting na pulis na si Police Officer Ricardo De Leon. May sariling bahay na rin at biniyayaan ng isang malusog na batang babae na si Baby Jenny. Ang kaibigan ko namang si Rosa ay halos ganito ang nahantungan. Hindi po siya nakapagtapos ng high school nang mabuntis siya. Sa ngayon ay may 2 na siyang anak at buntis na naman sa 3 anak nila. Halos wala siyang mapakain sa mga anak, walang pambili ng gatas, gamot kung nagkakasakit ang mga ito. Nakatira sa isang barong-barong, isang kahig, isang tuka, ika nga. Ang kanyang naging asawa namang si Roman ay wala ding trabaho. Walang ginawa kundi maglasing at magwala sa tuwing uuwi na walang badat na pagkain. Sinasaktan ang mga anak, lalong-lalo na ang asawang si Rosa. Nabubuhay sila na tila isang masamang bangungot. Si Rosa ay nadatnan ko sa aming dating tagpuan na halos gustong ibalik ang aming nakaraan at kung maaari pa sana'y magsimula sa buhay noong kami ay bata pa. Pagsisisi, pagdurusa at pagkabigo ay halos di mapantayan sa kanyang puso at tila luha sa kanyang mga mata ang sumasagot sa bawat tanong.